Mga ka-Aerox, magugustuhan nyo itong i-unbox natin. Ito na yung in-order natin. Aerox version 2, speedometer digital meter. Diba? Pag naboboring na kayo dun sa inyong stock na speedometer, ayan, meron naman tayong option. Sa halagang 1.5, ayan, meron ka ng maganda na digital meter ba. Ang store na kinuna natin, yung double bubble wrap. Ganda nung kanyang digital panel, di ba? So ayan, ito ang i-unbox natin ha. Yan ang ine-expect natin. Itong digital meter ng Aerox version 2. Game! Yupi-yupi na ang karton. Hindi lang ha, hindi ako nagagandahan sa packaging nila. Hindi man lang ayusin, di ba? Nahiyaan nilang mayupi. Paano kung mabasag to? Okay, yun lang ang laman niya sa loob. Ito ng mga freebies. Then bubble wrap, kagaya ng kanilang name ng store. Wow. Obviously, pang Aerox version 2 talaga to. Maganda rito yung space niya, no, na maximize gamit lahat yung panel, unlike dun sa stock natin, maliit lang na space yan, yung square sa gitna, yung merong digital meter. So dito naman, ayan, halos lahat ginamit na, yun lang, mawawala yung ating logo ng Yamaha, pero okay lang yan. Kung naboboring na kayo, malalaman natin pag in-install. At ang maganda rito, plug and play na siya. Wala ka ng additional na wiring na gagawin. Sasalpak na lang, papalit dito sa stock. Pero reminders mga riders ha, ang halaga ng stock ng Aerox digital meter, kung di ako nagkakamali, nasa 4,000 pesos. So itatago nyo lang yan. Huwag nyo pamimigay o ibebenta. At hindi naman ito mabibenta ng 4,000. Swerte nyo na maibenta siguro to ng 1.5 hanggang 2,000. Bago natin na-install, tingnan lang natin yung ilang description niya. Customized motorcycle digital speedometer. Yan. Please note that this product is customized. Then sa ilang features niya. Itong speedometer na to ay pang 12 volts na motorcycle. And then yan, kahit sa bagyo, sa ulan, heavy rains, ayan, rainproof siya or waterproof na. And then yung LED backlight instrument panel, okay siya sa gabi or umaga, kitang-kita. Okay, for the last time, check muna natin yung odo ng stock na Aerox version 2 ha. Ayan, 32,299. So almost 33,000 ang paltan natin. Kasi pag pinaltan po nitong binili natin na digital speedometer, magba-back to zero siya. So tignan natin yung kanya mga indicators sa taas, time, sa gitna speedometer, sa baba odometer, then fuel indicator, RPM magkabilang side. And then dito nga po sana malaman natin kung magkakaroon pa rin ng control itong menu niya dito, yung switch na to pag pinaltan. Okay, sige. China na. Kano bilhin mo ito? 1.6. Tama.
1.5, merong 1.8, iba-iba eh. Sukat na sukat. Basta alalahanin natin na version 2, itong ating kinabitan. Magkakaiba po ang panel ng version 1, version 2 at version 3. I-check natin mga ka-riders kung may control pa ba yung menu button dito sa switches niya. Wala nang control. Okay, nandito na ang control niya. Meron siya ditong soft touch na button, alam ko eh. Pang set, nandyan sa side. Trip na lang. Oo, trip meter na lang yung ating magagalaw. Sabagay, yun din naman dito sa kabila eh. Kakapain na lang natin mamaya. So siguro, sa susunod na mga content natin, baka gawin na lang natin passing light itong switch na to kung pwede pang gawa ng paraan yan. Nagmukhang futuristic yung ating motorsiklo, di ba? Huwag kakalimutan na mga riders, itago itong stock at ito'y matibay. 3 taon na natin itong ginagamit. By the way, dito ko kinuha yung Aerox natin last July 8, 2023. So ngayon ay July 7, so 3 taon na ngayon itong ating Aerox. Isa lang ang ating trusted na mekaniko, ito si Sir Ivan. Siya lang ang umahawak ng motorsiklo natin, kaya hanggang ngayon walang problema dito sa ating Aerox version 2. Ayaw start talaga pagka sa umaga. Naubos na nga yung karga ng baterya. Tapos yung start. Ayun, kita nyo mga ka-riders, ito po yung kanyang soft touch na button. So ito nga po, nawala na ng control dito sa menu. Check natin uli. Okay, yung kulay niya merong white, blue, green, and then red. Dito po sa ating gasoline, ayan, nasa pinakababa na ang pwesto niya. Kulang na tayo ng 1 bar. And then back to zero nga po yung kanyang odometer, speedometer sa gitna. Itong bilog na meter, ayan po yung RPM. Dito po sa right side, meron sign ng ABS. Pero wala po itong ABS, itong aking standard na version 2. Kaya sigurado, bagay na bagay din po ito dun sa mga Aerox na mayroong ABS. Check natin yung kanyang turning signal sa green. Hazard lamp, patayin natin. Bali running light, check natin yung soft touch button ha. Nasa trip meter yan, back to auto tayo. 0-0. So yun na lang ang control niya. Yung dalawa. Nawala na yung ibang menu na dinidisplay dito kagaya nung average fuel consumption, yung sa battery life. Panalo sa kanyang layout ng mga ilaw, napaka-futuristic ng dating, di ba? Hindi naman siya talaga mukhang China na motorcycles na yung mga latest na nilalabas sa digital panel. Kapag papatayin, blink lang. Pero yung introduction niya pa sa opening, maganda, di ba? Okay, yun, yung sign ng check engine. Meron siyang idling stop na sign. Kahit wala pa dito. So yun, ano lang talaga. Niready lang niya in case na ang papalitan ibang version. Isa pa nga. Wow! Okay, ang maganda rito sa panel na to, kahit na sobrang liwanag, sobrang init, yan, kitang-kita pa rin yung kanyang mga meter. So, check natin habang tumatakbo ha. Pag moving yan, makikita nyo meron siyang nagro-rotate na ilaw sa palibot ng RPM. And then, kapag hihinto, ayan, stop na yung rotating na ilaw. Okay, overall performance naman, accurate yung kanyang speedometer, pati yung RPM, ayan. And then ayan yung odometer natin, nakapalo na tayo ng 1 kilometer. So doon naman sa fuel indicator, ayan tama. Meron pa tayong 4 na bar. So ayan, kita nyo yung speedometer, 22, 21, ayan, pagbabagal, at 18. Karangkada, ayan. So, no problem as of now ha. Hindi pa natin alam pag ano pang magiging issue sa katagalan. Pero very satisfied po at nakakatuwa, ang ganda
ng ating panel. Parang motor star na. And then isa pa nga palang napansin ko mga ka-riders, nawala na yung orasan. Yan. Maganda pa rin talaga yung sa stock, di ba? May oras yun eh. So ang gawin niyo na lang po, magsuot na lang ng relo.